Zoe's POV. What? Ipinagkakatiwala mo ko sa kanila? Nagpoprotesta ang mukha ni Zoe nang mapatingin sa gwapong lalaking naghihintay sa kanya sa loob ng kulay puting sasakyan. Muli niyang nilingon si Lucas na seryoso ang muka habang nakamasid sa kanya. Sabi mo hindi tayo maghihiwalay. Sabi mo, magkasama nating haharapin ang mga kaaway natin. Mas safe kung mag-isa ko silang haharapin. Iniwan lang kita saglit. Muntikan ka na namang mapahamak. Singhal ni Lucas sa kanya. Yun na nga eh. Kapag hindi kita kasama, feeling ko hindi ako ligtas. Tapos, basta mo na lang akong ipagkakatiwala sa kanila. Matagal na kami magkaibigan ni Lucas. Alam niyang hindi ka namin pababayaan. Dinig niyang sabi ng gwapong lalaki na kanina pa naghihintay sa kanya sa loob ng van. Gaya ng mga kasamahan nito, ay waring inip na rin ito. Hindi ikaw ang kinakausap ko. Masungit na sabi niya sa gwapong lalaki sa kamuling bumaling kay Lucas. Basta, hindi ako hihiwalay sa'yo. Napakapasuwi mo talaga. Napipikong sabi nito. Nagulat siya nang bigla na lang siya nitong buhatin at ipasok sa loob ng van. Bago pa siya makapagprotesta, ay nakalak na ang pinto ng sasakyan. Ilabas niyo ako dito! Sigaw niya. Ngunit sa halip na pakinggan siya ng mga ito, ay mabilis nang pinasibad ng matabang driver ang sasakyan. Mga walang hiya kayo! Maya-maya ay nilingon siya ng gwapong lalaki. Dinig niya ay Alejandro ang pangalan nito. Will you please keep your mouth shut? Masakit sa tenga ang boses mo. May sarcasm sa tonong sabi ng lalaki sa kanya, saka isinandalang ulo sa upuan at ipinikit ang mga mata. I'm tired. Gusto kong matulog. Kaya pwede bang manahimik ka? Ngunit mas lalo niyang nilakasan ang kanyang boses. No! Ibaba niyo ako rito! Tila napiko ng gwapong lalaki sa kanya. Hinawakan nito ang isang braso niya at galit na galit siyang tiningnan. Kapag hindi ka na nahimik, puputulan kita ng dila at wala akong pakialam kung magalit man sa akin si Lucas. Baka nga ikatawa pa niyang gawin ko yun dahil sa totoo lang, ayaw rin nun sa babaeng maingay na gaya mo. Bigla siyang natahimik. Binitiwan na nito ang kamay niya, saka muling umayos ng upo at ipinikit ang mga mata. Tingin niya ay hindi nagbibiro ang lalaki. Nakita niya mula sa rearview mirror na bahagyang napangisi ang driver. Hindi siya makapaniwalang gagawin ito sa kanya ni Lucas. Gusto niyang sumigaw sa sobrang inis na nararamdaman. Ngunit natatakot siyang baka nga totohanin ng gwapong lalaki ang banta nito sa kanya. Inis pala si Lucas sa mga babaeng maingay ha. Kaya pala napaka-sophisticated ng Clara na yun. Pero nasa loob naman pala ang kulo. Hanggang sa maya-maya pa ay hindi niya namamalayang unti-unti na pala siyang nakakatulog. Pagising niya ay nasa loob na siya ng isang malaking mansyon. Mara, ikaw na bahala mag-asikaso sa kanya. Doon mo siya patulugin sa guest room tapat ng kwarto ko. Utos ng gwapong lalaki sa napakagandang babaeng sumalubong sa kanila. Nakita niyang tiningnan siya mula ulo hanggang paa ni Amara. Nawaring gustong ipagkumpara ang mga itsura nila. Napatanong tuloy siya kung may something ba ito at ang gwapong lalaki. Babae siya, kaya alam niya ang hitsura ng babaeng nagsiselos. At unang tingin pa lang sa kanya ni Amara, nakita na kaagad niya ang selos sa mga mata nito. Hindi mo ko kailangan pagselosan. Sayong-sayo ang Alejandro mo. May boyfriend na ako. Di na nakatiis na sabi niya nang ihatid siya nito sa guest room. Biglang namula ang mukha ni Amara. Sino naman may sabi sa'yong pinagseselosan kita? Saka wala naman akong karapatang magselos kung sakali man. Wala naman kami relasyon ni Alejandro. Talaga ba? Bakit parang hindi yun ang nakikita ko? Sabi niyang tiningnan ito ng matiim. Hindi pa ako nagkamali sa hinala ko. May something ka sa lalaking yun ano? Aniyang umiral na naman ang pagkamarites. Umiwas ng tingin si Amara sa kanya. Anyway, kung ano man yung nararamdaman mo, it's none of my business. Pasensya na sa pagiging chismosa ko. Ang totoo, gusto ko lang libangin ang sarili ko. Medyo stress kasi ako sa mga nangyayari sa buhay ko lately. Naupo siya sa gilid ng kama saka napabuntong hininga ng malalim. Mahabang paliwanag, pero nanganganib ang buhay ko, kaya dinala ko dito ni Alejandro para itago.
May gustong pumaslang sa'yo? Gulat na tanong nito sa kanya. Tumango siya. Bakit? Mahabang kwento. Masyadong complicated. Siguro sa ibang pagkakataon baka sakaling makwento sa iyong buong buhay ko. Basta gusto ko lang i-assure sa'yo na hindi mo ko karibal pagdating kay Alejandro. Wala nga kaming relasyon ni Alejandro. Giit nito sa kanya. Well, kung sakali mang magiging kayo, ngayon palang sinasabi ko na sa iyong ipanatag mo ang kalooban mo sa akin. Alam kong pakiramdam na insecure sa ibang babae dahil pinagdaanan ko rin yan. Kaya ngayon pa lang, gusto kong sabihin sa iyong wala kang dapat na ipag-alala sa akin. Pwede mo ako maging kaibigan, okay? Ngumiti si Amara sa kanya. Salamat. Hindi inaalis ni Lucas ang tingin sa papalayong sasakyan hanggang sa hindi na niya ito makita ng kanyang mga mata. Nagmamadali siyang nagbalik sa motel. Kailangan niyang mailipat ng ibang matutulugan si Sofia at ang mga magulang nito. Nang puntahan niya si Sofia sa kwarto, ay ang ina nito ang nagbukas sa kanya at binulungan siya nito na kausap ni Sofia si Desmond sa telepono. Maya-maya ay nilingon siya ni Sofia. Tumango siya rito bilang senyales na approve sa kanya ang ginagawa nito. Alam niyang susundin lahat ni Sofia ang mga payo niya. Kung hindi ay malalagay sa panganib ang buhay nito sa mga kamay ni Desmond. Siguro naman matalino si Sofia para pag-isipan ng mga dapat sabihin at mga hindi dapat malaman ni Desmond. Mataman na lang siyang nakikinig sa pag-uusap ng dalawa. Hello? Dam Sophia, naasan ka? Ramdam niya ang tinitimping galit sa tono ng pananalita ni Desmond. Nag-aalala na ako sa'yo. Saan ka ba nagpunta? This time ay bigla itong naging malambing sa kanya. Miss na kita. Napaismid na lang siya. Kilalang kilala na niya si Desmond, kaya hindi na mahirap para sa kanyang basahin ang naglalaro sa utak nito. Alam niyang pinasasakay lang siya nito kagaya ng ginawa nitong pagpapasakay kay Sofia at sa ibang tao para makuha kung ano ang nais nito. Hindi naman ako galit sa iyo, Han. Sabi pa nito sa kanya. I'm sorry kung napagsalitaan kita ng kung ano-ano. Masyado lang maraming problema sa office, kaya napagbubunto ng kita ng sama ng loob. Pero babawi ako sa'yo. Nasaan ka ngayon? Susunduin kita. Promise, hindi na kita sasaktan. Please forgive me. Hindi na niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Hindi siya dapat magpatangay sa matatamis nitong pananalita. Nilingon niya si Lucas na kanina pa nakikinig sa usapan nila. Sinenyasan siya nito. Tumango siya rito sa kanapalunok habang binubuo sa utak ang lahat ng sasabihin niya kay Desmond. Kailangan niyang magpakatatag. Kailangan niya itong maunahan bago pa siya nito mapaslang. Pinaikot siya ni Desmond. Pwes, paiikutin rin niya ito. Miss na rin kita, Desmond. Parang bahagya pa siyang pumiyok ng pakawala ng mga salitang yon. Totoo namang namimiss niya ito. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin naman nagbabago ang nararamdaman niyang pagmamahal para dito. Ngunit alam niyang wala nang patutunguhan iyon. Hindi na siya papayag na magamit nitong muli. Saan ka ba? Susunduin kita. Tanong nito. Nahihirapan na ako wala ka. Hindi ako sanay na wala ka dito sa bahay. Sabi pa nito. Bukas na lang, pagod na ako ngayon. Sabi niya rito. Tatawagan ulit kita bukas para sabihin sa'yo kung saan tayo magkikita. Sabi niya sa kaini-off na ang telepono. Bukas na madaling araw, sasabihin ko sa'yo kung saan mo siya tatagpuin. Dinig niyang sabi ni Lucas sa kanya. Tumango siya. Kinakabahan siya sa maaaring mangyari. Ngunit desidido na siya na tapusin ang lahat ng mga masasamang plano ni Desmond at kailangan na nilang magtuos. Napakuyom ang mga palad ni Desmond. Alam niyang masyadong matalino si Sofia para maniwala ng basta-basta sa kanya. Kailangan niyang maging maingat dahil hindi niya alam kung ano ang tumatakbo sa utak nito ngayon. Siguradong may plano ito laban sa kanya, kaya bigla na lamang siyang tinawagan. Ngunit titiyakin niyang uunahan niya ito sa kung ano man ang binabalak nito. Nagtungo siya sa wine bar ng kanyang bahay at kumuha ng alak. Hindi kasi siya makapag-isip ng maayos kapag hindi umiinom. Naiinis siya kay Sofia. Kung hindi siya nito kinalaban, ay hindi naman sila aabot sa ganito. Nagiging pasaway na ito sa kanya. Hindi gaya dati na sunod-sunuran lamang ito sa bawat ipinagagawa niya. Ano bang ipinagmamalaki ng babaeng yon
At pati siya ay gusto ng kalabanin. Kailangan niyang maging matalino. Hindi pwedeng magpadalos-dalos dahil may hawak itong alas laban sa kanya. Hindi makatulog sa pag-iisip si Lucas kung kaya't tinawagan niya si Zoe. Wow, naaalala mo pa rin pala ako? Ani Zoe sa kabilang linya at obvious na masama pa rin ang loob sa kanya. Zoe, alam mo naman kung bakit ko ito ginagawa, di ba? Gusto lang kitang protektahan. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyaring masama sa'yo. Kaya kahit ayoko sanang hindi kita katabi sa pagtulog, tinitiis ko ang sarili ko. Mas secure lang ang kaligtasan mo. Mahabang paliwanag niya rito. Alam ko naman yung Lucas, pero sana sabay nating hinarap to. Sabi ko naman sa'yo, kaya kong alagaan ang sarili ko, pero ayaw mo kong pagtiwalaan. Nagtatampong sabi nito sa kanya. Pagtatalunan pa ba natin to ha, Zoe? Nag-aalala lang ako sa iyo, Lucas. Mas panatag kasi ang loob ko kapag nakikita kita, kapag kasama kita. Humihikbing sabi nito. Para tuloy gusto niyang mag-guilty na inilayo niya ito sa kanya. Ngunit mas mapapanatag siya at makakapag-isip ng maayos kung alam niyang hindi niya kailangang isipin ang safety ni Zoe. Pansamantala lang naman to. Tatapusin ko lang lahat ng mga problema. Kapag naayos ko ng lahat to, susunduin kita dyan, okay? Pangako niya sa babae. Hindi lang naman ikaw ang nahihirapan. Maski ako, miss na kita. Malambing na sabi niya rito. Ingatan mo sarili mo ha. Ani Zoe sa kanya. Huwag kang magpapalipas ng gutom. Saka maski kay Sofia, huwag kang basta-basta magtitiwala. Baka kasi biglang bumigay yun kapag kausap na si Desmond. Don't worry, nag-iingat naman ako. Nakangiti nang bumalik sa higaan si Zoe. Nawala na ang lahat ng sama ng loob na nararamdaman niya kanina para kay Lucas. Alam naman niyang ginagawa lamang ito ng lalaki para sa kanyang kaligtasan. Gusto lang siya nitong protektahan dahil mahal na mahal siya nito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nainimagine na lang na magkayakap sila ni Lucas habang natutulog. Hinahanap-hanap ng ilong niya ang amoy nito. Hindi na nga yata siya sanay matulog nang hindi ito katabi. Sinong mag-aakala na magmamahal siyang muli ng ganito? Akala niya noon, hindi na siya iibig pagkatapos ni Desmond. Pero heto at, in love na siya ulit. In love na siya kay Lucas. Maya-maya ay napabalikwas siya nang may marinig na mahihinang kaluskos mula sa kung saan. Kahit bukas ang aircon ay, pinagpawisan siyang bigla sa matinding takot. What if kasabwat naman pala ni Desmond or ni Clara si Alejandro? Bumangon siya at dinampot ang flower vase. Parang may naglulundag na mga daga sa dibdib niya habang nakikiramdam. Napakunot ang noon niya na mapagtantong. Sa labas ng kwarto nang gagaling ang mga kaluskos. Natrain na siya ng husto na maging matalas ang pandinig. Kaya kahit na mahina ang ingay, ay naririnig niya. Lumapit siya sa bintana at sumilip. Kahit medyo madilim, ay nabanaag niya ang figura ng isang babae. Bigla niyang naisip si Clara. What if nasundan siya rito ng babaeng yon? Ibinaba niya ang flower vase at naghanap siya ng pwedeng maging sandata. May nakita siyang gunting sa drawer. Lakas loob siyang lumabas ng kwarto at mabilis na iniumang ang gunting sa likuran nito. Sabay buhay sa switch ng ilaw. Sabay pa silang nagkagulatan ng babae. Amara? Ani ang napatingin sa hawak nitong isang plato ng prawns. Namumula ang mukhang napayuko ito. Nagugutom kasi ako. Huwag ka nalang maingay sabi nito sa kanya. Muti ka na kitang mapaslang sa ginagawa mong yan. Hindi ka naman siguro pagagalitan ni Alejandro kung gagalawin mo mong pagkain sabi niya rito. God, muntik na ako makapaslang dahil lang sa isang platong supo. Bakit ka naman kasi may dalang gunting? Takang tanong nito sa kanya. Wala naman dito ang kaaway mo. Pasensya na, masyado na yata akong paranoid. Sige, kumain ka na. Inaanto ka na ba? Gusto mong sumama sa akin sa rooftop? Tanong nito sa kanya. Sa rooftop? Doon kasi ang kwarto ko. Maikling paliwanag dito sa kanya, saka pumanhik na paitaas. Sumunod na rin siya dito. Nakita niya ang maliit na kwarto nito sa itaas. Napayaka pa siya sa sarili nang salubungin siya ng malakas na hampas ng hangin. Wow, ang sarap pala dito sa taas. Hindi mo na kailangan mag-aircon. Bakit nga pala dito ka?
Masyadong mahabang kwento, Zoe. Ang totoo, pag-aari namin dati ang mansyon na to. Hanggang maisanla ni Papa sa bangko. Pagkatapos, ayun, binili sa bangko ni Alejandro. Mukhang interesting ang kwento mo ah. Sabi niya sa babae. May pait sa mga labing na pangiti ito. Kinakabahang pumasok si Sofia sa loob ng coffee shop kung saan sila magkikita ni Desmond. Kakaupo pa lang niya ay nakita niya ang pagdating ni Desmond. Nangako sa kanya si Lucas na hindi siya nito pababayaan kaya ipanatag niya ang kanyang kalooban. Wag na wag rin daw siyang pahahalata para maging smooth ang takbo ng mga plano nila. Mas lalong wag siyang magpapadala sa emotions niya. Sophia, ani Desmond na humagkan sa kanya. Babalik ka na sa bahay. Ayusin natin kung ano man ang problema. Pilit ang ngiting pinakawalan niya. Kung hindi niya kilala si Desmond, ay baka maniwala pa siya. Pero alam niyang pinasasakay na lang siya nito ngayon, kaya hindi siya dapat maniwala dito. Namimiss rin kita, Desmond. Umiwas siya ng tingin dahil pakaramdam niya ay kayang-kaya nitong bilugin ang utak niya. Umuwi na tayo. Sabi nitong ginagap ang kanyang mga kamay, ngunit mabilis niya iyong binawi dahil pakiramdam niya ay napapaso siya. Desmond, anong nangyari? Tanong niya. What do you mean anong nangyari? Hindi ba't humihingi na ako ng sorry sa'yo? From now on, iiwasan ko ng Clara na yun. Let's start all over again. Kung gusto mo, mag-abroad tayo. Hindi ba, gusto mo makapasyal sa Europe? Aayusin ko ang visa mo para makapamasyal tayo doon. Pakiramdam niya ay nauubusan siya ng mga sasabihin. Dahil muli na naman siya nitong natatangay ng mga pangako nito. Kailangan niyang magpakatatag. Kailangan niyang maging matalino. Mukhang magandang ideya ngayon. Sabi niya rito, bagamat halata sa kanyang mga mata ang lungkot na nararamdaman. Nagtatalo ang puso at isipan niya kung kaya nga ba niya itong ipagkanulo. Pero kung magpapaloko siya dito, manganganib ang kanyang buhay. Mahal na mahal niya ito, ngunit mas mahalaga ang buhay niya at ng kanyang pamilya. Besides, it's no use na magpapapaniwala siya sa mga pangako ng lalaki. Alam na alam naman niyang pinasasakay na lang siya nito ngayon. Maya-maya ay nagulat siya na naglabas ito ng isang engagement ring. Malaki ang diamond niyon at halatang mamahalin. Will you marry me? Tanong ni Desmond sa kanya. Napalunok siya. Napakagaling naman itong umakting dahil pati siya ay napapaniwala na nito. Matagal ko ng balak to, Sofia. Actually, bago ka umalis, ay gusto na kitang sorpresahin. Pero na-misinterpret mo ako. Pero gusto kong malaman mo na mahal kita. I can't live without you. Saka, kaya naman ako nagkakaganito ay para rin sa'yo, para sa future nating dalawa. Mahal mo pa rin ako, hindi ba? Hindi siya makasagot. Ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang mga mata. Desmond. Unti-unti nang pumapatak ang kanyang mga luha at parang gusto na niyang mag-back out sa mga plano nila ni Lucas. Baka naman nagkakamali lang siya. Baka naman, totoong nagbago na si Desmond. Baka nga hindi nito magagawang pagbalakan siya ng masama. Nalilito na siya. Sophia, I hope hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago ang nararamdaman mo para sa akin. Talagang naguguluhan siya. Gusto sana niyang sumigaw na kailangan itong mag-ingat kay Lucas. But what if, pinaiikot lang siya nito? What if, kinukuha lang ito ang loob niya? Base sa ekspresyon ng mukha ng babae, alam ni Lucas na naguguluhan na naman ito. Kapag nagbago ang isip ni Sophia, masisira ang mga plano nila. Ibinaba niya ang hawak na telescope. Parang gusto na niyang suguri ng mga ito. Sanay na siya sa ganitong mga negosasyon. Alam niyang nire-reverse psychology ito ni Desmond base sa naririnig niyang usapan ng mga ito. Damn! Aniya nang mawala ang audio na nagkokonekta sa kanya at kay Sofia. Tinanggal na nito ang speaker, kung kaya't hindi na niya naririnig ang usapan ng mga ito. Naalarma siyang bigla. Mukhang babaliktad si Sofia. Nagmamadali siyang bumaba mula sa kanyang pinagtataguan. Kailangan maging alisto siya. Just in case mag-back out si Sofia at bumaliktad ito. Napamura siya na makitang kasama ni Desmond na lumabas ng coffee shop si Sofia. Hindi siya makapaniwalang. Napakabilis namang nabago ang utak nito. Kasama itong sumakay ni Desmond sa kotse.
Nagmamadali na rin siyang sumakay sa kanyang motorbike para sundan ang mga ito. Gusto niyang murahin ang sarili. Tama si Zoe. Hindi niya dapat pinagkatiwalaan si Sofia. Damn! Halos paanas na mura niya na makitang pinasibad ng mabilis ni Desmond ang sasakyan. Lihim na napangiti si Desmond nang makumbinsi niya si Sofia na sumama sa kanya. Hindi niya palalampasin ang pagkakataong ito. Kailangan na niyang patahimikin ang babae dahil masyado na itong maraming nalalaman. Saan tayo pupunta? Nag-aalalang tanong nito nang mapansing hindi pabalik ng bahay ang daang tinatahak nila. Bahagya niya itong nilingon at nakita niya ang panik sa mga mata nito sa kapinilit na buksan ng pinto ng sasakyan. Ngunit nakalak na iyon at tanging siya lang ang may kakayahang mabuksan iyon. Damn Desmond! Saan mo ba ako dadalhin? Bakit ba parang takot na takot ka? Relax ka lang, Sophia. Hindi ba sabi ko, ipapasyal kita? Tila nakakaloko ang ngiting sabi niya rito. Saka, ano bang dapat mong katakutan? Magkakampi tayo, hindi ba? Oo, magkakampi tayo. Sabi nito sa kanya. Ramdam niya ang nerbiyos sa boses ng babae. Kanina pa niya pinipigilang humalakhak. Hindi niya akalaing hanggang ngayon ay baliw pa rin si Sofia. Wala siyang kahirap-hirap na mapaikot ito. Kung magkakampi tayo, hindi ka magsasalita, hindi ba? Wala naman akong pinagsasabihin ng mga sekreto natin. Anito sa kanya. Really? Bahagya niya itong nilingon sa kamuling ibinaling ang tingin sa pagmamaneho. Pinipilit pa rin itong buksan ang pinto. Kung magkakampi tayo, bakit parang takot na takot ka sa akin? Desmond, please. Kapag may ginawa ka masama sa akin, hahanapin ako ng mga magulang ko. Alam nilang kikitain kita ngayon. Saka, alam na nila kung anong nangyari kay Zoe. Babala nito sa kanya. Akala ko ba wala kang pinagsasabihin ng mga sekreto natin? Nalaman nila. Alam na rin nilang buhay si Zoe. Mabilis niyang tinapakan ang preno dahil sa narinig. Nagkita kayo ni Zoe? Matiim na tanong niya rito. Kitang-kita niyang pinagpapawisan ito at nataranta. Alam na alam niya kapag nagsisinungaling si Sofia. Hindi. Bakit naman ako makikipagkita sa kanya? Pagkakaila nito, muli niyang pinaandar ang sasakyan. Humahanap lamang siya ng tiyempo dahil mamaya mapapaamin rin niya ang babae sa lahat ng mga nalalaman nito. Gustong murahin ni Sofia ang sarili dahil hindi siya nakinig kay Lucas at hindi siya nagstick sa kanilang mga plano. Pasimple niyang muling binuhay ang speaker ng kanyang nakatagong earphone na nagkukonekta kay Lucas. Desmond, please, maawa ka. Kung ano man ang binabalak mo sa akin, huwag mo nang ituloy. Wala kang mapupuntahan kundi kulungan. Alam mo ba yun? Nakikiusap na sabi niya sa lalaki. Hindi na ako natatakot. Tugon nito sa kanya. Napuno ng takot ang puso niya. Kung kanina ay malaanghel siya nitong kinakausap, ngayon ay para itong sinasapian ng masamang espiritu. Nagpapanik na siya. Kung sana ay nakinig lang siya kay Lucas. May sumusunod sa atin? Anitong muling inihinto ang sasakyan at hinablot ang earphone na nakatago sa tenga niya. Hindi siya makapagsalita. Nakita niyang nakatitig si Desmond sa rearview mirror at inaabangan kung sino ang sumusunod sa kanila. Kinuha nito ang armas at pinababa siya ng kotse, saka iyon itinutok sa sentido niya. Parang may biglang tumalo na kung ano sa puso ni Zoe. Bigla siyang napuno ng takot. Anong problema? Tanong ni Amara nang mapansing bahagya siyang natigilan. Bigla kasi akong kinabahan. Pakiramdam ko may nangyayaring hindi maganda. Nasaan si Alejandro? Feeling ko kailangan ni Lucas ng tulong. Sabi niyang hindi na hinintay pa ang isasagot ng babae. Nagmamadali na siyang bumaba sa rooftop at pinuntahan si Alejandro sa kwarto nito. Hindi niya tinigilan ang pambubulabog sa kwarto nito hanggang hindi siya nito pinagbubuksan ng pinto. What? Tila yamot pang tanong ng lalaki. I think kailangan ni Lucas ng tulong natin. Please, tulungan mo kong mahanap kung nasan siya. Kailangan natin ng helicopter mo para mapuntahan si Lucas. Sabi niyang hindi na nag-aksaya pa ng oras. Kaagad namang kumilos si Alejandro
para ilocate ang kinaroroonan ni Lucas. Nasa isang liblib na lugar si Lucas, sa north, malapit lang sa Maynila. Ani Alejandro sa kanya pagka-check sa high-tech nitong relo. Tatawagan ko ng piloto para puntahan namin siya. Sasama ako. Nagpoprotesta ang mukha ni Alejandro nang tingnan siya. Please. Pakiusap niya rito. Napabuntong hininga na lang ito ng malalim. Okay. Sabi nito nang makitang halos mapaiyak na siya sa sobrang pag-aalala. Tinawagan ng lalaki ang piloto at ipinahanda ang helicopter. Ilang sandali pa ay nasa ere na sila para sundan ang location ni Lucas. Natawag na yata niya ang lahat ng mga santo at santa habang nananalangin na sana ay ligtas si Lucas sa kapahamakan. After 45 minutes ay nakarating rin sila sa target location. Kalma lang, baka sa halip na makatulong tayo ay mas lalong mapahamak si Lucas kung magpapadalos-dalos tayo, okay? Babala ni Alejandro sa kanya habang naghahanap ang piloto ng maaaring nilang landingan. Demonyo ka talaga, Desmond! Umiiyak na sabi ni Sofia sa kanya. Napangisi lang siya. Talagang demonyo ako, kaya kung hindi mo sasabihin kung nasaan si Zoe, tutuluyan na talaga kita. Ani ang nilingon ang mataas na bangin. Hindi ako mangingiming ihulog ka dyan. Please, Desmond, maawa ka sa akin. Bakit ba ayaw mong maniwala sa akin? Hindi ko alam kung nasaan si Zoe. Talaga lang ah. Sabi niyang kinalabit ang gatilyo ng hawak niyang armas na nakatutok sa sentido ni Sofia. Ituturo mo ba sa akin kung nasaan si Zoe? O gusto mong buwala na sa mundong to? Sinabi nang hindi ko alam kung saan siya itinago ni Lucas. Humahagulhol na sagot nito sa kanya. Ano bang mapapala ko kung itatago ko sa iyong babaeng yon? Nakalimutan mo na bang gustong gusto ko ring mawala si Zoe? Kaya nga nagulat ako nang malaman kong buhay ito at matagal ka na nitong pinaglalaruan. Humigpit ang pagkakahawak niya sa babae. Pwes, nasan si Lucas? Sabihin mo sa akin ang lahat ng mga nalalaman mo. Nakipagsabuatan ka sa kanila, hindi ba? Napahikbi lang ang babae. Binuhay niya ang audio ng earphone ni Sofia. Kung naasan ka man ngayon, magpakita ka sa akin kung ayaw mo madamay ang babaeng to. Nagbabantang sabi niya. Napangisi siya na mula sa kung saan ay unti-unting lumitaw si Lucas mula sa pinagtataguan nito at taas ng kamay na naglakad palapit sa kanya. Alam niyang matalino si Lucas at sanay na sanay ito sa pakikipagbakbakan kaya kinaladkad niyang palayo si Sofia. Isang pagkakamali mo lang, toda sa babaeng to. Pansin niyang ngumiti lang si Lucas. So what? Wala namang mawawala sa akin kahit pumanaw pang babaeng yan. Ano bang pakialam ko dyan? Matapang na sagot nito sa kanya habang papalapit sa kinaroroonan niya. Hindi ako nagbibiro. Papaslangin ko talaga babaeng to kapag lumapit ka. Go ahead. Tila naghahamon pang sagot sa kanya ni Lucas. Talaga ba? Akmang ipuputok na niya kay Sofia ang hawak na armas nang bigla na lamang siyang talunin ni Lucas. Hindi niya inaasahan iyon kung kaya't hindi sinasadyang nabitiwan niya ang armas. Mabilis namang nakatakbo palayo sa kanya si Sofia. Nagpambunuan sila ni Lucas sa armas. Ngunit bago pa niya iyon madampot, ay mabilis na iyong nasipa ni Lucas, kaya nahulog iyon sa bangin. Nakita niya ang armas sa bulsa nito at mabilis niya iyong nakuha at itinutok dito. Lucas! Dinig niyang sigaw ng humahangos na babae. Napakunot ang noo niya nang ma-realize na ito si Zoe na nagkukubli sa mukha ni Clara. Hindi siya makapaniwala habang pinagmamasdan nito. Kung hindi pa ipinagtapat sa kanya ng totoong Clara ang tunay na kwento, baka hindi siya maniwala. Zoe? Halos sabay nilang bigkas ni Lucas. Unti-unting sumilay ang malidemonyong ngiti sa kanyang mga labi. So, totoo palang chismis na inaagaw mo mukhang yan sa tunay na asawa ng lalaking to? Please, Desmond. Nakikiusap ako sa'yo. Pakawalan mo si Lucas. Pangako, mananahimik ako. Walang makakaalam ng tungkol dito. Yung company, pinauubaya ko na yung lahat sa'yo. Hindi na ako maghahabol pa. Basta bitiwan mo lang si Lucas. Umiiyak na sabi niya. Malakas na tumawa si Desmond.
Si Lucas naman ay halatang naiinis sa mga sinasabi niya. Parang gusto pa nitong sabihin sa kanya na, bakit mo ba pinapakialaman ang diskarte ko? Pero hindi niya pinansin ang inis nito. Ang mahalaga para sa kanya ay ang mailigtas ng lalaki. Bakit ba uunahin pa nito ang pride kaysa humingi ng tulong sa kanila? At nasa na bang Alejandro na yon? Bakit parang wala man lang malasakit sa kaibigan? Pakawalan mo na si Lucas. Kung gusto mo, pipirmahan ko ng katibayan na isinasaling ko na sa iyong kumpanya. Aniya rito. Pwede ba, Zoe? Hayaan mo na lang kami ni Desmond ang umayos dito. Tila hindi na nakatiis na sabi ni Lucas sa kanya. Inirapan lang niya ito sa kamuling nagpatuloy sa pagsasalita. Desmond, hindi ka pa ba masaya na palalayain na natin ang isa't isa? Kahit sinong babae pang asawahin mo, wala na akong pakialam. Basta palayain mo lang si Lucas. Kumunot ang noon ito. Talaga bang ipagpapalit mo na ako sa lalaking to? Nasaan na yung dating Zoe na halos sambahin ako? Sumbat ni Desmond sa kanya. Hindi siya makapaniwalang pagkatapos ng ginawa nito sa kanya, ay umaasa pa rin itong hindi magbabago ang nararamdaman niya para dito. Talagang may pagka-conceited ang lalaking ito. Nanggagalaiti na siya sa galit. Ang dami niyang gustong sabihin kay Desmond, ngunit pinigilan na lang niya ang kanyang sarili dahil baka mas lalo itong matrigger at tuluyan talaga si Lucas. Hindi naman basta-basta mawawalang pagmamahal ko sa iyo, Desmond. Pagsisinungaling niya. Kitang-kita niyang dumilim ang mukha ni Lucas nang marinig ang sinabi niya. Ngunit kailangan niyang sabihin ang gustong marinig ng lalaki kahit pa nga parang gusto nang bumaliktad ng kanyang sikmura. Narinig mo? Mahal pa rin ako ni Zoe? Tila nagyayabang na sabi ni Desmond kay Lucas. Pansin niyang hindi umimik si Lucas. Hindi niya alam kung anong tumatakbo sa isipan nito ng mga sandaling yon. Ngunit alam niyang galit ito. But damn, mas mahalagang mailigtas niya ang buhay nito laban sa kasamaan ni Desmond. Ang totoo, mahal pa rin naman kita, Zoe. Nung malaman kong ikaw si Zoe, hindi ka na nawala sa isipan ko. Palagi kitang napapanaginipan. Pwede naman tayong magsimulang muli, hindi ba? Pwede nating kalimutan ang lahat ng mga pangit na nangyari. Gustong-gusto na niyang sampalin si Desmond sa kahibangan na pinagsasasabi nito. Ang kapal naman ng mukha nitong umasa pa na magkakabalikan pa silang dalawa pagkatapos ng mga nangyari. Besides, talagang wala na siyang makapang kahit na anong damdamin para dito. Pero kailangan niyang umacting. Pwede naman, patatawarin kita at kakalimutan na natin ang lahat. Mahinaho na sabi niya sa dating asawa. Kitang-kita niya ang pagtatangis ng bagang ni Lucas. Ngunit hindi niya iyon pinansin. Pero kung magbabalikan tayo, kailangan wala ng mga asungot. Kailangan nang mawala ng mga ito sa buhay natin. Sabi nitong kinalabit ang gatilyo. Napahiyaw siya. Anak nang, papaslangin na muna kita bago mangyari yun. Yamot na sabi ni Lucas saka mabilis nitong naagaw mula kay Desmond ang hawak na armas at itinutok ito. Gulat na gulat ang lalaki. Nagpupuyos naman sa galit si Lucas habang nakatingin dito. Ang kapal naman ng mukha mong sabihin kay Zoe na kalimutan ninyo ang lahat at magsimula ng bagong buhay. Nakalimutan mo na ba kung anong ginawa mo sa kanya? Napangisi si Desmond. Bakit? Nagsiselos ka ba dahil hanggang ngayon ako pa rin ang mahal niya? Ha? Kawawa ka naman. Inilusyon mong si Clara si Zoe. Sabi nitong napatingin sa kanya. Pustahan tayo. Sukang-sukang lalaking to kapag naaalala ang dating mo mukha. Sinabayan pa nito iyon ng malakas na tawa. Parang may tumadyak sa puso niya sa sinabing iyon ni Desmond. Mahal ko si Zoe at hindi ako kagaya mo na masyadong mababaw ang pamantayan ng pag-ibig. Dinig niyang sigaw ni Lucas dito. Talaga lang ha? Sige nga, ibalik mo siya sa dating niyang anyo. Tingnan ko lang kung magagawa mo pa siyang pakisamahang muli. Sagot ng lalaki dito. Hindi na nakatiis pa si Lucas at pinatamaan ito ang paa ni Desmond. Biglang tumiklop ang lalaki at napaluhod ito nang makita ang umaagos na dugo sa paa. Pasalamat ka, binuhay kita dahil gusto kong pagbayaran mo sa bilangguan ang lahat ng kasamaang ginawa mo. Nagpupuyos sa galit na sabi dito ni Lucas. Ilang sandali pa ay lumabas na sa eksena si Alejandro na may dalang posas. Pwede na ba ako makialam?
Tanong nito na humihingi ng basbas bago iposa si Desmond. Tumango si Lucas dito. Mabilis na itong pinusasa ni Alejandro at pinalakad papunta sa helicopter. Sabihin niyo lang kung magbagong isip niyo. Pwedeng-pwede ko na siyang ihulog na lang sa ere. Nakangisip ang biro nito sa kaibigan. Tipid ng ngiti lang ang tinugon dito ni Lucas. Lumapit siya rito, ngunit hindi siya nito pinansin. Galit ka ba sa akin? Talaga may bala ka pang makipagbalikan sa kanya, ha? Sita nito sa kanya. Alam mo namang joke lang yun. Hindi ka rin talaga nakikinig, Zoe. Napakapasaway mo. Sinabi ko na sa iyong, hayaan mong ako na mag-solve sa problemang to. Pero nakialam ka pa rin. Ayoko lang kasing mapahama ka. Nakita niyang lumabas sa pinagtataguan nito si Sofia. Isa ka pa. Sigaw rin ni Lucas dito. Kung nag-stick ka lang sa plano natin, hindi na sana umabot pa sa ganitong lahat. Ang hirap sa inyo. Dabola lang kayo ng lalaking yun. Bumibigay kayo kaagad. Napatungo na lang si Sofia at yamot na naglakad si Lucas palayo sa kanilang dalawa. Hey Lucas, kung hindi mo sana ako binabaliwala sa mga plano mo, hindi naman ako mag-aalala eh. Sigaw niya rito. Palagi mo lang sinasabing hindi kita pinagkakatiwalaan. But damn, ako ba pinagkakatiwalaan mo? Parang wala itong naririnig na nagpatuloy lang sa paglalakad. Ang hirap kasi sa'yo, sarili mo lang pinakikinggan mo. Napaka-selfish mo. Galit ang mukhang humarap ito sa kanya. Ako pa ngayon ang selfish? You're impossible. Sabi nitong muling nagpatuloy sa paglalakad.